Isang matalim na sakit ang biglang humiwa sa likod ni Mia na sinundan ng mainit na likidong bumuhos sa kanyang mga binti. Napahinto siya sa paglalakad sa gitna ng malamig at makinang nasahig ng lobby ng pinakamagarang ospital sa lungsod. Ang puting marmol sa ilalim ng kanyang mga paa ay nabahira ng basang marka, isang patunay ng katotohanang hindi na niya maaaring takasan. Pumutok na ang kanyang panubigan, ang mahinang ugong ng aircon at ang mga pabulong na usapan ng mga taong nakapaligid ay tila biglang humina. Lahat ng mata ay napako sa kanya, sa kanyang mga punit-punit na damit gusot na buhok at ang amoy ng lansangan na kumakapit sa kanyang balat. Si Mia ay isang larawan ng kahirapan sa gitna ng karangyaan. Ang mga babaeng nakaeleganteng bestida at mga lalaking nakamamahaling relo ay sabay-sabay na napaatras ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pinaghalong pagkaawa at pandidiri. Ano ang ginagawa ng isang pulubi rito? Narinig niyang bulong ng isang babae. Nakakahiya. Baka manghingi lang yan. Sagot ng kasama nito. Pinilit ni Mia na huwag pansinin ang mga salita na parang maliliit na punyal na tumutusok sa kanyang puso. Hinawakan niya ang kanyang malaking tiyan. Bawat hibla ng kanyang katawan ay nanginginig sa sakit at takot. Sinubukan niyang humakbang patungo sa reception desk, ngunit isa na namang matinding paghilab ang sumakmal sa kanya na halos magpaluhod sa kanya sa sahig. Tulong! Ang halos pabulong niyang sabi, ngunit ang kanyang tinig ay nilamon ng katahimikan ng lugar. Ang receptionist, isang babaeng may mataray na itsura, ay tiningnan lamang siya mula ulo hanggang paa. Miss, bawal mamalimos dito. Kung wala kang pambayad, doon ka sa pampublikong ospital. Pumutok na. Pumutok na ang panubigan ko. Hirap na sabi ni Mia habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Kailangan ko ng tulong. Pasensya na, pero kailangan mo munang magdeposito bago ka namin maasikaso. Malamig na tugon ng babae bago muling ibinaling ang atensyon sa kanyang computer. Ang pagtanggi ay parang isang malaking sampal sa pagkatao ni Mia. Dito sa lugar kung saan dapat inuuna ang buhay, ang halaga ng pera, ang siyang nagdidikta kung sino ang mabubuhay at kung sino ang hindi. Sa gitna ng mga mapanghusgang tingin, isang anino ang tumakip sa kanya. Nang iangat niya ang kanyang nanginginig na muka, isang lalaking nakaimpiklabing business suit ang nakatayo sa harap niya. Ngunit hindi ang mamahaling kasuotan ang napansin ni Mia, kundi ang mga mata nito, mga matang may dalang bigat ng kalungkutan na hindi kayang itago ng anumang yaman. Miss, kailangan mo ng tulong, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Kitang-kita niya ang desperasyon at sakit sa mukha ng babae. Tiningnan siya ni Mia ng may pagdududa. Ang mga mayayamang lalaki ay hindi lumalapit sa mga tulad niya nang walang masamang intensyon. Sinubukan niyang umatras, ngunit muli siyang napangiwi sa sakit. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Dagdag ni Daniel na tila nababasa ang takot sa mga mata ni Mia. Nakita kitang papasok. Manganganak ka na ba? Wala akong pambayad, sabi ni Mia sa pagitan ng mga paghingal. Hindi nila ako tatanggapin. Tiningnan ni Daniel ang paligid. Ang receptionist na walang pakialam ang mga pasyenteng umiiwas. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman, ang kirot ng pagiging mag-isa sa gitna ng karamihan. Bigla isang ideyang tila galing sa kabaliwan ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang desperado, ngunit para sa kanya ito, na ang tanging pag-asa. Huminga siya ng malalim at sinabi ang mga salitang magpapabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Hindi mo kayang bayaran ng ospital, diretsahang sabi ni Daniel, at kailangan ko ng isang anak. Ako'y baog. Namatay ang asawa ko sa pagsubok na magkaanak kami. Ibigay mo sa akin ang iyong sanggol at babayaran ko ang lahat. Ang mga salita ay tumama kay Mia na parang kidlat. Sa isang iglap, tila nawala ang sakit na kanyang nararamdaman. Tinitigan niya ang lalaki
na para bang ito ang mismong demonyo na nag-aalok ng isang kasunduan. Nababaliw ka na ba? Sigaw niya na umani ng atensyon mula sa lahat ng tao sa lobby. Hindi ibinebenta ang anak ko. Hinaan mo ang iyong boses. Mahinahong sabi ni Daniel kahit na ang puso niya ay kumakarera. Hindi ito bentahan. Isa itong oportunidad. Para sa'yo at para sa akin. Wala kang kakayahang palakihin ang batang yan sa maayos na paraan. Mabibigyan ko siya ng lahat edukasyon, kalusugan, isang magandang kinabukasan. Isang mas matinding paghilab ang muling sumakmal kay Mia. Napaluhod siya sa sahig at isang hindi mapigilang sigaw ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang sakit ay hindi na niya makayanan. Tawagin ninyo ang security. Sigaw ng receptionist na tila mas nababahala sa iskandalo kaysa sa kalagayan ni Mia. Wag, mabilis na sabi ni Daniel. Lumapit siya kay Mia at marahang hinawakan ang braso nito. Pakinggan mo ako. Kailangan mo ng tulong medikal ngayon din. Kung hindi pareho kayong manganganib ng anak mo. Tiningnan ni Mia ang mga mata ni Daniel. Nakita niya roon, hindi ang kasamaan, kundi ang isang malalim na desperasyon, kapareho ng nararamdaman niya. Sa kabila ng malamig na pananalita, may bahid ang pakiusap sa mga mata nito. Bakit mo to ginagawa? Hirap niyang tanong. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng mga ilangan ng isang bagay na hinding-hindi mo makukuha. Sagot ni Daniel. Ang boses niya ay bahagyang nanginig. At alam ko rin ang pakiramdam na walang sino mang handang tumulong sa'yo. Isang matandang nurse, si Consuelo, na kanina pa nanonood ang lumapit. Sir, ma'am, kailangan na po siyang dalhin sa emergency room. Bumababa na ang sanggol. Dalhin ninyo siya sa pinakamagandang kwarto. Ako ang bahala sa lahat ng bayarin. Mabilis na utos ni Daniel. Hinarap niya muli si Mia. Pumayag ka na para sa kapakanan ng anak mo. Unahin natin ang kaligtasan ninyo. Pagkatapos, pwede mo pa ring pag-isipan ang alok ko. Pinagmasdan ni Mia ang malinis at alagang mga kamay ni Daniel, saka ang sarili niyang mga kuko na may itim na dumi. Naalala niya ang mga gabing natulog siya sa malamig na semento, ang mga araw na kumakalam ang kanyang sikmura, ang takot na baka hindi maging malusog ang dinadala niya dahil sa kanyang kapabayaan. Ang alok ng lalaki ay isang kabaliwan, isang insulto sa kanyang pagiging ina. Ngunit sa puntong ito rin ang tanging lubid na maari niyang kapitan. Ang kanyang pagmamalaki laban sa buhay ng kanyang anak. Ang panganganak lang, halos pabulong niyang sabi, bago isa na namang matinding kirot ang nagpangiwi sa kanya. Bayaran mo lang ang panganganak ko. Pagkatapos alis kami ng anak ko. Tumango si Daniel, isang bahagyang nangiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sige, payag ako. Habang inihahanda ng mga nurse si Mia para dalhin sa delivery room, lumapit si Daniel sa receptionist. Ako ang magbabayad ng lahat. Siguraduhin ninyong ibibigay ninyo sa kanya ang pinakamahusay na serbisyo. Ano po ang relasyon ninyo sa pasyente, sir? Tanong ng babae na ngayon ay puno ng paggalang ang boses. Nag-atubili si Daniel. Tiningnan niya si Mia na isinasakay na sa isang stretcher. Ang mukha nito ay namumutla sa sakit, ngunit sa mga mata nito, mayroon pa ring determinasyon. Sabihin na lang natin na ako ang kanyang pag-asa. Sagot ni Daniel bago sinundan ang mga nurse papasok sa pasilyo. Bago pa man siya tuluyang makapasok, naramdaman ni Mia ang pagod at sakit na sabay-sabay na lumamon sa kanyang lakas. Ang tensyon ng mga nagdaang oras, ang gutom at ang walang tigil na paghilab ay umubos sa kanya. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Ang mga tunog sa paligid ay humina at naging isang ugong na lamang. Ang huli niyang naramdaman ay ang mga bisig ni Daniel na sumalo sa kanya bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman, habang ang mga salita nito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang alok na maaaring sumira sa kanya o maging tanging kaligtasan nilang mag-ina. Nagising si Mia sa isang silid na amoy antiseptic
at balot ng nakakasilaw na kaputian. Ang mahinang tunog mula sa mga makinang sumusubaybay sa tibok ng kanilang puso, ang tanging bumabasag sa katahimikan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, pakiramdam niya ay ilang araw siyang natulog. Nang subukan niyang gumalaw isang matinding kirot, ang kanyang naramdaman sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan, isang paalala ng operasyong kanyang pinagdaanan. Bigla isang alaala ang bumalik sa kanya, isang alaala ng sakit takot at isang hindi ka panipaniwalang alok. Ang anak ko, ang unang mga salitang namutawi sa kanyang tuyong mga labi. Ang kanyang boses ay mahina at garalgal. Nasaan siya? Isang doktora na may maamong muka at kulay pilak na buhok ang lumapit sa kanya. Huminahon ka, iha. Maayos ang lahat. Matagumpay ang iyong operasyon. Ang sanggol ko po. Muling tanong ni Mia, ang takot ay nagsimulang gumapang muli sa kanyang puso. Ngumiti ang doktora. He's a healthy baby boy. Isang malusog na batang lalaki. Nasa nursery siya ngayon para obserbahan, pero mamaya ay dadalhin na siya rito sa'yo. Sa pagkarinig nito, isang alon ng kapayapaan ang bumalot kay Mia. Napapikit siya habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat. Buhay ang kanyang anak. Malusog ang kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagkukulang, na ibigay niya sa kanyang munting anghel ang pinakamahalagang regalo, ang buhay. Samantala, sa kabilang bahagi ng ospital, nakatayo si Daniel sa harap ng isang malaking salamin na bintana ng nursery. Sa likod nito ay may ilang mga kuna kung saan mahimbing na natutulog ang mga bagong silang na sanggol. Itinuro ng isang nurse ang isang kuna sa dulo. Iyon po siya, sir. Sabi ng nurse. 3.2 kilograms. Napakabigat para sa isang sanggol na hindi gaanong naalagaan habang nasa sinapupunan. Pinagmasdan ni Daniel ang munting nilalang. Nakakuyom ang maliliit nitong mga kamao. May maitim at makapal na buhok at natutulog na tila walang anumang alalahanin sa mundo. Sa isang iglap, para siyang nakatingin sa isang pangarap at sa isang bangungot ng sabay. Ang pangarap na magkaroon ng anak na matagal na niyang inasam kasama ng kanyang yumaong asawa. At ang bangungot na ang katuparan ng pangarap na ito ay nagmula sa isang kasunduang nabuo sa desperasyon, isang pamilyar na kirot, ang muling sumalakay sa kanyang dibdib, ang pangungulila kay Valentina. Paano kung nabubuhay pa siya? Paano kung sila ang magkasamang nakatingin ngayon sa kanilang anak? Ang gwapo niya, di po ba? Muling sabi ng nurse, ano po ang ipapangalan ninyo sa kanya? Ang tanong ay nagpabalik kay Daniel sa kasalukuyan. Pangalan. Hindi niya naisip iyon. Sila ni Mia ay hindi isang normal na mag-asawa na sabik na nagplano para sa pagdating ng kanilang anak. Hindi pa. Hindi pa namin napag-uusapan. Sagot niya na bahagyang ikinahiya ang sarili. Nang bumalik siya sa pasilyo, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Habang naglalakad, isang pamilyar at matinis na boses ang pumunit sa katahimikan. Daniel, anong ginagawa mo rito? Paglingon niya, nakita niya si Angelica, ang nakatatandang kapatid ng kanyang yumaong asawa. Gaya ng dati, ito ay bihis na bihis mula sa makintab na sapatos hanggang sa perpektong pagkakakulot ng buhok. Ang kanyang mga mata ay matalas na tila kayang tumagos sa anumang kasinungalingan. Angelica, gulat na sabi ni Daniel, anong ginagawa mo rito? Ako dapat ang magtanong niyan. May sakit ka ba? Bakit ka nasa maternity ward? Sunod-sunod na tanong nito, ang bawat salita ay may bahid ng pagdududa. Nag-isip si Daniel ng mabilis na palusot. Alam niyang hindi titigil si Angelica hanggat hindi nito nakukuha ang sagot na gusto niya. May tinutulungan lang akong kaibigan. Tinaasan siya ng kilay ni Angelica. Kaibigan Daniel, kilala kita. Hindi ka magpupuyat sa ospital para sa isang kaibigan lang. Ano ang nangyayari?
Bago pa man makasagot si Daniel, lumabas ang doktora mula sa isang silid. Mr. Mendoza, gising na po ang pasyente, pero kailangan niya munang magpahinga ng husto. Ang salitang pasyente ay nagpatibay sa hinala ni Angelica. Hinarang niya si Daniel. Pasyente? Sino ang pasyente? Huwag mong sabihing. Ang mga mata ni Angelica ay nanlaki sa isang realisasyon na puno ng galit. May babae ka na ba? Daniel, ganun na lang ba kabilis para sa'yo? Nakalimutan ng kapatid ko. Hindi ganoon, Angelica. Mahinahon, ngunit mariing sabi ni Daniel habang sinusubukan niyang lagpasan ito. Huwag kang gumawa ng kwento. Ngunit si Angelica ay hindi nagpatinag. Hinawakan niya ang braso ni Daniel, ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon. Mahigit 1 taon pa lang mula nang mamatay si Valentina sa pagsubok niyang bigyan ka ng anak. At ngayon, narito ka sa maternity ward para sa ibang babae. Anong klase kang tao? Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Daniel. Ang pamilyar na bigat ng pagkakasala ay muling bumalik. Hindi ito tungkol kay Valentina. Giit niya. Lahat ng ito ay tungkol kay Valentina. Halos pasigaw na, sabi ni Angelica na nakakuha ng atensyon mula sa ilang dumadaan. Pinapalitan mo ba siya? Pinapalitan mo ba ang anak na hindi ninyo nabuo? Ito ay isang kabastusan sa alaala niya, Daniel. Natigilan si Daniel. Ang mga paratang ni Angelica, kahit na malupit ay may katotohanan. Hindi ba't ito naman talaga ang dahilan? Ang pagbili ng isang pamilya para punan ng butas na iniwan ni Valentina sa kanyang buhay. Wala kang alam sa sitwasyon. Iyon na lamang ang naisagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Kung ganoon, ipaliwanag mo sa akin, hamon ni Angelica. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang presensya ang tahimik na lumapit sa kanila. Ito ay si Nurse Consuelo, ang matandang nurse na tumulong kay Mia kanina. Nagkunwari itong may inaayos sa isang cart ng gamot. Malapit sa kanila, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Daniel. Nang makahanap ng pagkakataon, si Daniel na makawala sa mahigpit na hawak ni Angelica, mabilis siyang naglakad palayo. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig niya ang mahinang tawag ni Consuelo. Ginoo! Napahinto si Daniel at nilingon ng nurse. Lumapit si Consuelo, ang kanyang mukha ay seryoso. Ibinaba niya ang kanyang boses na tila ayaw niyang marinig ng iba. May isang bagay po kayong dapat malaman tungkol sa babaeng yon. Kumunot ang noo ni Daniel. Ano yon? Tumingin muna ang nurse sa magkabilang panig ng pasilyo bago muling nagsalita. Ang kanyang mga salita ay maingat at puno ng kahulugan. Hindi po siya nagkataon lang na napunta rito. Ang mga salita ni Nurse Consuelo ay tila maliliit na tinik na bumaon sa isipan ni Daniel. Hindi po siya nagkataon lang na napunta rito. Ang simpleng pangungusap na yon ay naghahasik ng isang malamig na pagdududa sa kanyang puso, isang damdamin na mas masakit pa kaysa sa pighating matagal na niyang dinadala. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naging bigla at walang anumang emosyon. Nag-atubili ang matandang nurse. Ilang araw ko na po siyang napapansin sa labas ng Ospital Ginoo. Nakaupo sa bangketa sa tapat. Nagmamasid, tila may pinag-aaralan. Bawat salita ay isang dagok. Ang larawan ni Mia, kahabag-habag ng hihina at nasa bingit ng panganganak, ay biglang nabahira ng ibang kulay. Hindi na ito larawan ng isang biktima ng pagkakataon, kundi ng isang taong may kalkuladong plano. Hindi na niya hinintay pa ang ibang sasabihin ng nurse. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Walang imik siyang tumalikod at mabilis na tinungo ang security office ng ospital. Ang kanyang reputasyon at ang halaga ng perang ibinayad niya ay sapat na upang pagbuksan siya ng pinto nang walang maraming tanong. Gusto kong makita ang CCTV footage mula sa labas ng main entrance para sa nakalipas na 2 linggo. Mariin niyang utos sa security guard.
Ang guard na nakakilala sa kanya bilang importanteng benefactor ay mabilis na kumilos. Sa isa sa mga monitor ipinakita nito ang mga na-record na video. Mabilis na pinatakbo ang mga araw. At doon nakita niya, araw-araw sa parehong oras sa hapon, naroon si Mia. Nakaupo sa bangketa, ang kanyang anyo ay gusgusin, ngunit ang kanyang mga mata ay alisto. Hindi ito basta pagpapalipas ng oras. Nakita ni Daniel sa screen kung paanong sinusundan ng tingin ni Mia ang mga mamahaling sasakyang humihinto sa tapat. Nakita niya kung paano nito pinag-aralan ang mga taong pumapasok at lumalabas. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya ang sarili sa screen bumababa mula sa kanyang kotse. At ang mga mata ni Mia ay nakapako sa kanya, isang tingin na ngayon niya lang naunawaan. Hindi iyon tingin ng isang taong nangangailangan ng tulong, kundi tingin ng isang mangangasong natagpuan na ang kanyang bibiktimahin. Ang pagkaawang naramdaman niya ay napalitan ng matinding pagkasuklam. Ang pag-unawa ay naging galit sa pagkakanulo. Ginamit siya. Ang kanyang kahinaan, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang desperadong pagnanais na maging ama, lahat ng yon ay naging kasangkapan para sa plano ng babaeng yon. Tumayo siya, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Salamat. Sabi niya sa guard, ang boses niya ay kasing lamig ng marmol na sahig ng ospital. Habang naglalakad siya pabalik sa silid ni Mia, ang bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat ugong ng mga aparato sa ospital ay tila nangungutya sa kanyang katangahan. Pagdating niya sa pinto ng pribadong silid, ang silid na binayaran niya para sa kaginhawaan ng babaeng nilinlang, huminto siya at huminga ng malalim, pinapakalma ang sarili bago harapin ang bagyo. Pagbukas niya ng pinto, ang kanyang nakita ay isang eksenang dapat sana magdudulot ng kapayapaan sa sinumang ama. Karga-karga ni Mia si Leo. Mahinang kinakantahan ito ng isang uyayi. Ang mukha ni Mia ay puno ng pagmamahal, isang dalisay na imahe ng isang ina. Ngunit para kay Daniel, ang lahat ng iyon ay bahagi na ngayon ng isang malaking pagpapanggap. Nag-angat ng tingin si Mia at ngumiti nang makita siya. Daniel, gising na siya ulit. Ngunit ang nangiti ni Mia ay unti-unting naglaho nang makita ang bagyo sa mga mata ni Daniel. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan siyang pumasok at isinara ang pinto. Ang mahinang pag-click nito ay tila isang senyales na tapos na ang lahat. May problema ba? Nanginginig na tanong ni Mia. Pinlano mo ang lahat. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay patag ngunit puno ng panganib. Namutla si Mia. Anong sinasabi mo? Huwag ka nang magkunwari. Ang boses ni Daniel ay nagsimula ng tumaas. Nakita ko ang mga recording, Mia. Ang mga araw ng pagmamanman mo sa labas. Ang pagpili mo sa akin. Naghintay ka ng tamang pagkakataon para isagawa ang iyong palabas. Nabitawan ni Mia ang mga salita, ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagkagulat at kahihiyan. Hindi niya maitatanggi ang katotohanan. Ginamit mo ako. Patuloy ni Daniel, ang bawat salita ay isang akusasyon. Ginamit mo ang pighati ko para sa sarili mong kapakinabangan. Nakita mo ang isang malungkot at mayamang byudo at ginawa mo siyang target. Ang galing mo. Napakahusay mong artista. Hindi ganoon. Pabulong na sabi ni Mia habang ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ganoon, sigaw ni Daniel. Ang kanyang tingin ay napadako sa isang florera na may mga puting rosas sa ibabaw ng mesa. Ang mga bulaklak na ipinadala niya kaninang umaga bilang simbolo ng bagong simula. Sa isang iglap ng galit na hindi niya mapigilan, malakas niyang iwinasiwas ang kanyang kamay. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw sa buong silid nang ihagis niya ang florera sa sahig. Ang pira-pirasong bubog ay kumalat na parang mga luhang kristal kasama ng mga nasirang bulaklak at basang sahig. Napasigaw sa takot si Mia at lalong niyakap ang umiiyak na si Leo.
Ginawa mong isang malaking kasinungalingan ang lahat. Dagdag ni Daniel, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Sa wakas, tila may isang bagay na pumutok sa loob ni Mia. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng tapang na dulot ng desperasyon. Tumingin siya nang diretso kay Daniel, ang kanyang mga luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Oo, pinlano ko. Sigaw niya pabalik, ang kanyang tinig ay basag sa pag-iyak. Pinlano kong mabuhay. Pinlano kong mabigyan ng pagkakataon ang anak ko na hindi mamatay sa lansangan. Oo, pinili kita. Dahil nakita ko sa mga mata mo ang parehong sakit na nararamdaman ko. Akala ko maiintindihan mo. Maiintindihan. Halos matawa si Daniel sa kapaitan. Ang pagmamanipula ang panloloko. Desperada ako. Ang kanyang sigaw ay halos pumiyok. Isang salitang hinding-hindi mauunawaan ng isang tulad mo. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng matulog, ng gutom, habang may dinadala kang buhay sa sinapupunan mo? Alam mo ba ang pakiramdam na ituring na parang basura ng lahat ng tao? Hindi. Kaya wag mo akong husgahan. Ang silid ay napuno ng bigat ng kanilang mga sigaw at ng walang tigil na pag-iyak ni Leo. Tinitigan ni Daniel si Mia, ang babaeng ilang oras lang ang nakalipas ay pinangarap niyang maging ina ng kanyang anak. Ngayon nakikita niya lamang ang isang estrangherang sumira sa kanyang tiwala. Dahan-dahan siyang umatras patungo sa pinto. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang malamig at mapagpasyang katahimikan. Babayaran ko ang lahat ng gastusin sa ospital gaya ng napag-usapan. Sabi niya, ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng dating kabaitan. Bawat sentimo. Huminto siya sa may pinto at muli siyang tiningnan. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Paglabas ninyo sa ospital na ito, tapos na tayo. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. At sa huling mga salitang yon, tumalikod siya at lumabas ng silid. Ang pinto ay sumara ng marahan, isang tunog na mas nakabibingi pa kaysa sa malakas na pagsara. Naiwan si Mia sa gitna ng katahimikan, napapalibutan ng mga pira-pirasong bubog sa sahig at ng mga pira-pirasong pangarap sa kanyang puso. Mahigpit niyang niyakap si Leo na ang pag-iyak ay tila sumasalamin sa ganap na pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Ang pag-asang sandali niyang nahawakan ay biglang dinurog at naging abo. At sa muli siya at ang kanyang anak ay mag-isang haharapin ang isang mundong walang kasiguraduhan. Ang pait ng kapeng iniinom ni Daniel ay walang-wala sa pait na gumuguhit sa kanyang lalamunan. Nakaupo siya mag-isa sa halos walang taong cafeteria ng ospital, pinagmamasdan ang pag-ikot ng itim na likido sa kanyang tasa. Ang bawat pag-ikot ay tila isang paalala ng gulong-gulo niyang isipan, isang manloloko. Ang salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak. Isang babaeng ginamit ang kahinaan niya, isang artistang nagpanggap na biktima. Ngunit sa ilalim ng galit ay may isang bagay na mas malalim, ang kirot ng katangahan. Hinayaan niyang malinlang siya. Hinayaan niyang ang kanyang desperasyon ay maging isang bukas na aklat na madaling basahin at samantalahin. Bigla isang anino ang tumakip sa liwanag ng kanyang mesa. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Nurse Consuelo. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ginoong Mendoza, kailangan po namin kayo. Sabi ng nurse, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may halong pagmamadali. Kumunot ang noo ni Daniel. Tapos na ang obligasyon ko sa kanya. Babayaran ko ang lahat, pero ayoko na siyang makita. Hindi po ito tungkol sa inyo, Ginoo. Tungkol po ito sa kanya. Sagot ni Consuelo. Biglang tumaas ng sobra ang kanyang lagnat. Hinihinala ng mga doktor na may impeksyon dahil sa operasyon. Kahit na may galit siyang nararamdaman, isang bahid ng pag-aalala ang gumuhit sa kanyang puso. Tumayo siya at sumunod sa nurse, pabalik sa pribadong wing ng ospital. Sa labas ng silid ni Mia, nakausap niya ang doktora.
May post-operative infection siya. Paliwanag ng doktora. Hindi ito gaanong malala kung maagapan, pero kailangan namin siyang ilipat sa isolation room. Kailangan siyang maobserbahan ng maigi at hindi pwedeng malapitan ng kahit sino, lalo na ng sanggol, para maiwasan ang hawaan. Gawin ninyo ang lahat ng kailangan. Malamig na tugon ni Daniel. May isa pa pong problema. Dagdag ng doktora. Ang sanggol. Hindi pa siya pwedeng ilabas ng ospital, ngunit hindi rin siya pwedeng manatili sa silid kasama ng kanyang ina. Tinitigan ni Daniel ang doktora. Ilagay ninyo siya sa nursery. Babayaran ko ang anumang karagdagang gastos. Nagatubili ang doktora. Tumingin ito kay Nurse Consuelo na siyang nagpatuloy. Opo, Ginoo. Iyon po ang protocol. Ngunit sa mga ganitong sitwasyon, mas mainam po para sa isang bagong silang na sanggol ang maramdaman ang kalinga ng isang pamilya kaysa sa loob ng nursery. Mas nagiging palagay po sila. Naroon na naman ang pamilyar na pagsubok. Ang kasunduan niya ay bayaran ng ospital. Tapos na, maaari na siyang tumalikod iwan ng sanggol sa pangangalaga ng mga profesional at bumalik sa kanyang tahimik at malungkot na buhay. Iyon ang matalinong gawin. Iyon ang nararapat. Ngunit ang alaala ng munting mukha ni Leo ng maliliit na kamay nitong kumapit sa daliri niya ay bumalik. Ang batang iyon na bunga ng isang panloloko ay walang kasalanan. Inosente ito. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Saan ko siya pwedeng dalhin? Maari po siyang manatili sa silid na ito, Ginoo. Lilinisin po namin itong mabuti at dadalhin ang lahat ng kailangan niya. Hanggang sa maging maayos ang kalagayan ng kanyang ina. Gabi na nang ihatid si Leo pabalik sa silid. Si Mia ay nailipat na. Ang silid ay malinis na. Ngunit ang mga pira-pirasong bubog ng florera ay tila naiwan pa rin sa isipan ni Daniel. Ngayon ang malaking silid ay tila mas lalong lumawak at naging mas malungkot. Tanging siya at ang isang munting nilalang sa kuna ang naroroon. Sa unang ilang oras ang lahat ay tahimik. Natutulog ng mahimbing si Leo at si Daniel ay naupo sa sofa, sinusubukang magtrabaho sa kanyang laptop, ngunit hindi niya magawa. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kuna. Pagkatapos nagsimula ito, isang mahinang pag-ungol na sinundan ng isang pag-iyak. Tumayo si Daniel. "Shhh!" sabi niya habang marahang tinatapik ang kuna. Ngunit hindi ito tumigil. Ang pag-iyak ay lalong lumakas, isang tunog na puno ng pangangailangan na hindi maintindihan ni Daniel. Kinuha niya si Leo, maingat na inalalaya ng ulo nito. Ang sanggol ay mainit at malambot sa kanyang mga braso. Sinubukan niyang alugin ito nang marahan kinantahan ng mga pira-pirasong alaalang kanta mula sa kanyang kabataan. Ngunit lalo lang itong umiyak. Ang maliit nitong mukha ay namumula na. Tiningnan niya ang lampin. Malinis. Sinubukan niyang ibigay ang bote ng gatas na inihanda ng mga nurse. Itinulak lang ito ni Leo palayo habang patuloy sa pag-iyak. Isang oras ang lumipas. 2. Ang pag-iyak ni Leo ay hindi na humihina. Isang malakas at hindi mapatigil na iyak ang pumuno sa buong silid na tila tumatagos sa bungo ni Daniel. Ang bilyonaryong sanay na kontrolado, ang lahat ng kanyang kumpanya, ang kanyang mga empleyado, ang kanyang buhay ay ngayon ganap na walang magawa sa harap ng isang 3 kilong sanggol. Sa sobrang desperasyon, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang nag-iisang taong naisip niyang maaring makatulong. "Hello," sagot ng inaantok na boses ni Angelica sa kabilang linya. "Angelica, ako to." Mabilis na sabi ni Daniel. "Gisingin mo ako. Kailangan ko ng tulong." Ang sanggol. Hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay isang malamig na tawa. "At ano ang gusto mong gawin ko?" "Problema mo yan, Daniel. Hindi ba't ginusto mo yan? Maghanap ka ng sarili mong pamilya. Ayan na, nakuha mo na ang gusto mo."
Angelica, please. Good night, Daniel. Pinutol ni Angelica ang tawag ng walang paalam. Ibinaba ni Daniel ang telepono. Ang kanyang huling pag-asa ay naglaho. Napasandal siya sa pader, hawak pa rin ang umiiyak na sanggol. Pakiramdam niya ay guguho na ang mundo. Tumingin siya sa munting mukha ni Leo. Sa gitna ng mga luha, nakita niya hindi ang panloloko ni Mia, kundi ang purong pangangailangan. Ang sanggol na ito ay walang ibang inaasahan kundi siya. Isang bagay sa loob niya ang nagbago. Ang galit at pagkasuklam ay napalitan ng pagod at isang kakaibang pakiramdam ng responsibilidad. Marahan siyang naupo sa silya at sa pagkakataong ito, hindi na niya sinubukang patahanin si Leo. Niyakap na lang niya ito nang mahigpit sa kanyang dibdib. Hindi ko rin alam ang gagawin ko, bata. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi ko alam kung paano maging ama. Hindi ko nga naibigay iyon sa sarili kong asawa. Nagsimula siyang magkwento hindi para sa sanggol, kundi para sa sarili. Ikinuwento niya ang tungkol kay Valentina, ang kanilang mga pangarap, ang sakit ng pagkawala. Habang siya'y nagsasalita, unti-unting humina ang pag-iyak ni Leo. Marahil ay dahil sa tibok ng puso ni Daniel o sa init ng kanyang katawan o sa kalmadong tono ng kanyang boses na puno ng kalungkutan. Hindi nagtagal ang pag-iyak ay napalitan ng mga hikbi hanggang sa ito ay naging isang mahinahon na paghinga. Nakatulog na si Leo sa kanyang dibdib. Takot si Daniel na gumalaw. Nanatili siyang nakaupo roon, pinagmamasdan ang payapang mukha ng sanggol. Ang mga pilik mata nito, ang maliit na ilong, ang bahagyang nakaawang na bibig. Sa sandaling iyon, hindi na mahalaga kung sino ang ina nito o kung paano ito dumating sa buhay niya. Ang mahalaga, narito ito. Dumating ang umaga nang hindi niya namamalayan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumasok sa silid, ginigising ang natutulog na lungsod. Marahan at walang ingay na bumukas ang pinto. Pumasok si Nurse Consuelo upang tingnan ang kalagayan nila. Ang kanyang nakita ay isang imaheng mananatili sa kanyang isipan. Si Daniel Mendoza, ang makapangyarihang negosyante, ay mahimbing na natutulog sa silya. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot na, ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit sa kanyang mga braso mahigpit niyang yakap si Leo na payapang natutulog sa kanyang dibdib, ligtas at panatag. Nagising si Daniel sa mahinang paggalaw sa silid. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Consuelo na nakangiti. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang sanggol sa kanyang mga bisig. Isang kakaibang init ang gumapang mula sa kanyang dibdib, isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi na ito ang bigat ng obligasyon. Sa pagdaan ng magdamag na pagsubok, isang bagay ang naging malinaw. Ang galit niya kay Mia ay totoo at malalim. Ngunit ang pagmamahal na nagsisimulang mabuo sa kanyang puso para sa batang ito ay mas totoo at posibleng mas malalim pa. Lumipas ang ilang araw. Ang lagnat ni Mia ay unti-unting nawala at ibinalik na siya sa kanyang pribadong silid. Ngunit ang init na nawala sa kanyang katawan ay napalitan ng lamig sa pakikitungo sa pagitan nila ni Daniel. Ang relasyon nila ay naging isang formalidad na walang emosyon. Araw-araw dumarating si Daniel, hindi para kamustahin siya, kundi para tingnan si Leo. Dala niya ang lahat ng pangangailangan ng sanggol, gatas, lampin, mga bagong damit na malalambot. Kakausapin niya ang mga nurse at doktor tungkol sa kalusugan ni Leo. Kukunin niya ang sanggol, kakargahin at kakausapin na tila sila lang ang tao sa silid. Si Mia ay nagmamasid lamang mula sa kanyang kama, isang anino sa sarili niyang kwento. Pakiramdam niya ay isa siyang kasambahay sa isang magarang bahay. Pinapakain, binibihisan, ngunit hindi kinakausap. Isang kinakailangang kasangkapan para sa kapakanan ng bata, ngunit hindi isang taong may damdamin. Tinanggap niya ito. Alam niyang ito ang kabayaran sa kanyang kasinungalingan. Ang bawat bote ng gatas na dala ni Daniel
Ang bawat piraso ng damit ay isang paalala ng kanyang utang na loob at ng kanyang pagkakasala. Isang hapon, habang pinapalitan ni Mia ang lampin ni Leo, pumasok si Nurse Consuelo na may dalang isang tablet. "Iha, tingnan mo ito," nakangiting sabi ng nurse. "Sikat na pala kayo." Ipinakita nito ang isang artikulo mula sa isang sikat na social media blog. Ang headline ay malaki at agaw pansin, "Misteryosong bilyonaryo sinagip ang isang pulubing ina sa mamahaling ospital." Walang pangalang binanggit ngunit ang mga detalye, ang marangyang ospital, ang babaeng manganganak, na ang mayamang lalaking sumalo sa lahat ng gastos ay hindi maipagkakaila. Sa halip na matuwa, isang matinding kaba ang dumaloy sa buong katawan ni Mi. Ang publisidad ay ang huling bagay na kailangan niya. Ang pagiging laman ng balita ay nangangahulugang ang kanyang nakaraan na pilit niyang tinatakasan ay maaaring muling magpakita. At hindi nga siya nagkamali. Kinabukasan, habang maraan siyang naglalakad sa pasilyo para manumbalik ang kanyang lakas, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa kanyang likuran. Isang boses na nais na niyang ibaon sa limot. "Mia, ikaw nga." Napahinto si Mia, ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang pinakamasamang kinatatakutan ay nagkatotoo. Nakatayo roon si Jax, ang lalaking nangako sa kanya ng pag-ibig, ngunit iniwan siya nang walang anumang paalam nang malaman nitong nagdadalang tao siya, ang ama ng kanyang anak. Jax. Ang pangalan ay halos hindi makalabas sa kanyang lalamunan. Anong ginagawa mo rito?" Ngumiti si Jax, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Nakita ko ang balita. Ang galing mo, Mia. Nakabingiwit ka ng malaking isda." Ang kanyang mga salita ay may halong paghanga at panunuya. "Umalis ka na," mariing sabi ni Mia, sinusubukang maglakad palayo. Ngunit mabilis siyang hinarangan ni Jax. "Teka lang, hindi pa tayo tapos mag-usap. Nasaan ang anak natin?" Ang pagdidiin sa salitang natin ay nagdulot ng pagkasuklam kay Mia. "Wala kang anak dito. Iniwan mo kami." "Nagkamali ako, okay? Aaminin ko, naging duwag ako," sabi ni Jax, itinaas ang kanyang mga kamay na tila sumusuko. "Pero nagbago na ako. Handa na akong maging ama." Ang pag-arte ni Jax ay nakakasuklam. Alam ni Mia na walang katotohanan sa mga sinasabi nito. Ang tanging dahilan kung bakit ito naririto ay ang pera. "Hindi namin kailangan ng kahit ano mula sa'yo," sabi ni Mia. "Baka ikaw hindi. Pero paano si Mr. Mendoza?" Tanong ni Jax, ang kanyang tono ay biglang naging mapanganib. "Sa tingin mo ba, matutuwa siyang malaman na ang batang inaalagaan niya, ang batang pinaggagastusan niya ng milyon-milyon, ay may buhay pa palang ama? Isang ama na handang ipaglaban ang kanyang karapatan." Natigilan si Mia. Ito na nga ang kanyang kinatatakutan. Ang katotohanang maaaring gamitin ni Jax laban sa kanya. Lumapit si Jax sapat na para maamoy ni Mia ang mabantot na sigarilyo sa hininga nito. "Isipin mo, Mia, isang tawag ko lang sa media, isang post lang sa social media na may litrato nating dalawa, guguho lahat ng magandang buhay na ito. Babalik ka sa lansangan kasama ang anak natin." Hinawakan ni Jax ang braso ni Mia, hindi mahigpit ngunit sapat na para maramdaman niya ang banta. "Ayaw naman nating mangyari yon, di ba? Anong kailangan mo?" Nanginginig na tanong ni Mia, alam na niya ang kasagutan. "Simple lang," bulong ni Jax. "Kailangan ko ng tulong para makapagsimula ulit. Isang maliit na halaga lang naman para sa pamilya natin. Isipin mo na lang na ito ay bayad para sa aking katahimikan." Ang mga salita ay parang lason. Si Jax ay hindi humihingi ng pera. Siya ay nangingikil. "Wala akong pera." Pagsisinungaling ni Mia. "Wag ako, Mia. Nakatira ka sa pinakamahal na silid sa ospital na ito. Imposibleng wala kang hawak na pera." Mapanuyang sabi ni Jax.
Bigyan mo ako ng 50,000 bukas. Dito rin sa lugar na to. Kung hindi asahan mong bukas din ang katapusan ng fairy tale mo. Binitawan niya ang braso ni Mia at tumalikod na tila walang nangyari. Nag-iwan ng isang malamig na babala sa hangin. Naiwan si Mia sa pasilyo nanginginig sa takot at galit. Alam niyang kung malalaman ni Daniel, ito na talaga ang magiging katapusan ng lahat. Itataboy na sila nito nang walang pag-aalinlangan. Ang munting kapayapaan at seguridad na natagpuan ng kanyang anak ay mawawala na parang bula. Bumalik siya sa kanyang silid, ang kanyang puso ay dumadagundong. Tiningnan niya si Leo na mahimbing na natutulog sa kuna. Para sa kanya gagawin niya ang lahat. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang muling pagtataksil sa tiwala ng taong tumulong sa kanila. Binuksan niya ang drawer sa tabi ng kanyang kama. Naroon ang isang sobrang puti na iniwan ni Daniel kanina. Para sa mga maliliit mong gastusin, sabi nito kanina nang hindi man lang siya tinitingnan. Nanginginig ang mga kamay ni Mia habang binubuksan ng sobre. Naroon ang isang makapal na bungkos ng tig-1,000 piso. Ang perang ibinigay para sa kanyang kaginhawahan ay magiging bayad pinsala na ngayon sa isang multo mula sa kanyang nakaraan. Kumuha siya ng 5 piraso na katumbas ng hinihingi ni Jax. Bawat piraso ng pera na kanyang hinawakan ay tila isang nagbabagang uling na pumapaso sa kanyang konsensya. Itinago niya ang pera sa ilalim ng kanyang unan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang natutulog na anak, isang mapait na katotohanan ang kanyang natanto. Nabili niya ang katahimikan, ngunit ang kapalit nito ay ang kapayapaan ng kanyang sariling kaluluwa. At alam niyang ang katahimikang binili niya mula kay Jax ay pansamantala lamang. Ang relasyon ni Daniel at ni Angelica ay nanatiling malamig at puno ng tensyon. Sa bawat pagbisita ni Angelica sa ospital, ang dala niya ay hindi suporta, kundi mga matatalim na salita at mapanghusgang mga tingin na nakatuon kay Mia. Para kay Angelica, si Mia ay isang ahas, isang oportunistang unti-unting pumupulupot sa buhay ni Daniel. Determinado siyang gisingin ang kanyang bayaw mula sa pagkakahipnotismo nito. Isang araw, habang nasa bahay nagpasya si Angelica na gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban, ang ayusin ang mga natitirang gamit ni Valentina. Bawat kahon na kanyang binubuksan ay isang pagbabalik tanaw. Mga lumang litrato, mga damit na may amoy pa rin ng pamilyar na pabango, mga mumunting bagay na nagpapaalala sa kapatid na hindi na babalik. Sa ilalim ng kama, sa pinakasulok ng isang lumang baul, nakita niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Nang buksan niya ito, ang kanyang nakita ay hindi alahas o pera. Nakita niya ang isang koleksyon ng mga liham at isang pulang talaarawan. Ang talaarawan ni Valentina. Sa simula, nag-atubili siyang basahin ito. Pakiramdam niya ay isa itong paglapastangan sa privacy ng kanyang kapatid. Ngunit ang kanyang pagnanais na makahanap ng bala laban kay Mia ay mas naging malakas. Umaasa siyang sa pamamagitan ng mga salita ni Valentina, maipapaalala niya kay Daniel ang tunay na pag-ibig na kanilang pinagsaluhan at mapagtanto nito ang pagkakamaling ginagawa niya. Dinala niya ang kahon sa ospital ng gabing iyon. Naabutan niyang nag-iisa si Daniel sa silid, pinagmamasdan si Leo na natutulog. Daniel, kailangan nating mag-usap, sabi ni Angelica. Ang kanyang boses ay seryoso. Tumingin si Daniel sa kanya, ang mukha ay pagod. Kung ito ay tungkol na naman kay Mia, Angelica, itigil mo na. Hindi, sagot ni Angelica habang marahang ipinapatong ang kahon sa mesa. Ito ay tungkol kay Valentina. Napakunot ang noo ni Daniel nang makita ang pamilyar na kahon. Binuksan niya ito at ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok nang makita ang pulang talaarawan. Ito ang talaarawan kung saan isinusulat ni Valentina ang lahat ng kanyang mga pinakamatitinding pangarap at pinakamalalim na takot.
Nahanap ko yan habang nag-aayos ng mga gamit niya. Paliwanag ni Angelica. Basahin mo, Daniel. Baka sakaling maalala mo kung ano ang tunay na mahalaga. May halong pag-aalinlangan at pananabik na kinuha ni Daniel ang talaarawan. Ang paghawak dito ay tila paghawak sa isang piraso ng kanyang nakaraan. Pagkatapos umalis ni Angelica, naupo siya sa sofa. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na lampshade sa tabi niya. Binuklat niya ito sa mga huling pahina, kung saan ang sulat kamay ni Valentina ay medyo nanginginig na. Ika-15 ng Marso. Sinabi na sa akin ni Dr. Eduardo, ang susunod na prosedurong gagawin ay ang pinakapanganib sa lahat. 40% ang tsansang gumana, 60 na hindi. Hindi ko pa sinasabi kay Daniel, hindi ko kaya. Pasan na niya ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang bigat ng pag-aakalang kasalanan niya ang lahat. Kung malalaman niyang maaari akong mamatay sa pagsubok na ito para magkaanak siya, hindi niya ako mapapatawad. Napahinto sa pagbabasa si Daniel. Ang bawat salita ay isang saksak sa kanyang puso. Pero kailangan kong subukan. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Para sa atin. Gusto kong makita ang mga mata niya habang karga-karga ang anak namin. Gusto kong marinig ang tawa niya habang tinuturuan itong maglakad. Iyon ang pangarap ko. Kung may mangyaring masama sa akin, umaasa akong makakahanap si Daniel ng paraan para maging ama. Ipinanganak siyang maging ama. Napakarami niyang pagmamahal na kayang ibigay. Sana ay makahanap din siya ng isang taong muling mamahalin. Alam kong iisipin niyang isa itong pagtataksil sa akin pero hindi. Iyon ay buhay. Iyon ay pagpapatuloy. At iyon ang gusto ko para sa kanya. Ang mga luha ay nagsimulang mamasa sa mga mata ni Daniel. Ang bigat ng pagkakasala na matagal na niyang pinipigilan ay nagsimulang gumaan na papalitan ng isang malalim na pag-unawa. Naiisip ko kung anong klaseng babae ang mamahalin niya pagkatapos ko. Sana ay matapang siya dahil kakailanganin niya ng tapang para sirain ang mga pader na itatayo ni Daniel sa paligid ng puso niya. Sana ay matalino siya dahil kailangan ni Daniel ng isang taong hahamon sa kanyang isipan. Sana ay maalaga siya dahil kailangan niya ng isang taong mag-aalaga sa kanya tulad ng pag-aalaga niya sa lahat. At higit sa lahat sana ay maintindihan ng babaeng yon na ang pagmamahal kay Daniel ay hindi isang kompetisyon laban sa akin. Ito ay ang pagpapatuloy ng kwento kung saan ako huminto. Doon nagtatapos ang huling isinulat. Isinara ni Daniel ang talaarawan ng kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa isang iglap ang lahat ay naging malinaw. Ang mga buwan ng pagdurusa, ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa pagkakasala, lahat ng yon ay nabura ng mga salita ng kanyang yumaong asawa. Hindi siya nagtataksil. Ang pag-aalaga niya kay Leo, ang unti-unting pagbabago ng nararamdaman niya para kay Mia, sa kabila ng panloloko nito ay hindi isang kasalanan. Ito ang katuparan ng huling kahilingan ni Valentina. Binigyan siya nito ng pahintulot na maging masaya. Binigyan siya nito ng pahintulot na magmahal muli. Tumingin siya kay Leo na mahimbing na natutulog sa kuna. Ang batang ito na dumating sa kanyang buhay sa pinakakakaibang paraan ang siyang naging tulay para muli siyang mabuhay. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahigit 1 taon, naramdaman ni Daniel na malaya siya. Malaya mula sa bigat ng nakaraan. Malaya para harapin ang kasalukuyan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Angelica. Sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Salamat. Naintindihan mo na ba, Daniel? Na si Valentina lang? Oo, naintindihan ko na. Putol ni Daniel ang kanyang boses ay kalmado at puno ng determinasyon. Naintindihan ko na gusto niyang maging masaya ako. At iyon mismo ang gagawin ko. Bago pa man makasagot si Angelica, ibinabana niya ang tawag. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na kumikinang sa dilim.
Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyong hindi na nakabatay sa pighati o pagkakasala, kundi sa pag-asa. Hindi pa niya alam kung paano niya aayusin ang gusot sa pagitan nila ni Mia. Ang galit dahil sa panloloko ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, alam na niya na hindi na niya maaaring basta na lang talikuran ang mag-inang ito. Dahil ang pagtulong sa kanila ay hindi na lang isang transaksyon. Ito na ang kanyang misyon. At sa isang paraan ito na rin ang kanyang kaligtasan. Ang pagbabasa ng tala-arawan ni Valentina ay nag-iwan ng permanenteng marka sa puso ni Daniel. Ang galit niya kay Mia ay hindi ganap na nawala. Ngunit ito ay nabalutan na ngayon ng isang bagong perspektibo. Sa halip na isang simpleng manloloko, nakikita na niya si Mia bilang isang taong tulad niya ay gumawa ng isang desperadong desisyon dahil sa isang sitwasyong walang kasiguraduhan. Nagpasya siyang bigyan sila ng isang bagong simula, malayo sa mga mapanghusgang mata ng ospital. Isang linggo matapos silang ma-discharge, inilipat niya sina Mia at Leo sa isang maliit, ngunit maayos na apartment sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Ang apartment ay kumpleto sa gamit mula sa malambot na kama hanggang sa mga kagamitan sa kusina. Mayroon pa itong isang maliit na silid na inihanda niya para kay Leo na puno ng mga laruan at isang matibay na kuna. Ito ang magiging tahanan ninyo pansamantala, sabi ni Daniel habang inililibot si Mia sa apartment. Ang kanyang boses ay formal pa rin, ngunit wala na ang dating lamig. Lahat ng gastusin mula sa upa hanggang sa kuryente ay ako na ang bahala. May iiwan din akong sapat na pera para sa pagkain ninyo at iba pang pangangailangan. Nakatayo si Mia sa gitna ng sala, hindi makapaniwala. Ang sahig ay makintab, ang mga muebles ay bago, at ang hangin ay amoy kalinisan. Ito ay isang mundo na napakalayo sa lansangang dati niyang tinirhan. Salamat. Iyon na lamang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat na hindi niya maipahayag ng lubusan. Huwag kang magpasalamat sa akin, sagot ni Daniel habang inaayos ang kuna ni Leo. Gawin mo ito para sa bata. Siguraduhin mong mapapalaki mo siya ng maayos. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang maingat na routine. Si Daniel ay bumibisita araw-araw, ngunit ang kanyang mga pagbisita ay laging nakasentro kay Leo. Kinakarga niya ito nilalaro at tinitiyak na malusog ito. Si Mia naman ay tinitiyak na malinis ang bahay at handa ang lahat ng kailangan ni Leo. Sila ay parang dalawang kasosyo sa isang negosyo kung saan ang produkto ay ang kapakanan ng isang bata. Walang personal na usapan, walang pagbabahagi ng damdamin. Isang distansya ang namamagitan sa kanila na kasing lawak ng agwat ng kanilang estado sa buhay. Ngunit ang pansamantalang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang nagpapatulog si Mia kay Leo, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Sa pagbukas niya ang multo ng kanyang nakaraan ay muling nagpakita si Jax. Magandang hapon, mahal ko, sabi ni Jax habang pilit na pumapasok sa loob. Ang ganda pala ng bago ninyong pugad. Anong ginagawa mo rito? Paano mo kami nahanap? Gulat na tanong ni Mia. Hindi mahirap magtanong-tanong, Mia, lalo na kung ang hinahanap mo ay ang babaeng biglang yumaman. Sagot ni Jax habang inililibot ang kanyang tingin sa buong apartment. Mukhang masarap ang buhay ninyo, samantalang ako heto naghihirap. Umalis ka na, mariing sabi ni Mia. Aalis ako pagkatapos mong ibigay ang kailangan ko. Sabi ni Jax, ang kanyang ngiti ay nawala at napalitan ng kasakiman. Doble na ngayon, 100,000 para sa abala ng paghahanap sa inyo. Ang kahilingan ay parang isang sampal. Napagtanto ni Mia na hanggat nagpapadala siya sa takot, hindi siya titigilan ni Jax. Hihingi ito nang hihingi hanggang sa wala na siyang maibigay.
At sa huli sisirain din nito ang lahat. Isang bagay sa loob ni Mia ang nagbago. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng isang nag-aalab na galit ang galit ng isang inang poprotektahan ang kanyang anak sa anumang paraan. Maghintay ka dyan. Malamig na, sabi ni Mia. Pumasok siya sa kanyang silid. Kinuha niya ang perang iniwan ni Daniel para sa kanilang lingguhang gastusin. Ito ay higit pa sa hinihingi ni Jax, ngunit hindi lang pera ang kinuha niya. Pumunta siya sa kusina at kumuha ng isang baso, pinuno ito ng malamig na tubig mula sa pitsel. Bumalik siya sa sala kung saan naghihintay si Jax na may mayabang na ngiti sa labi. Inilahad ni Mia ang pera, ngunit bago pa man ito maabot ni Jax ang isang bagay na hindi inaasahan ay nangyari. Splash! Ang malamig na tubig mula sa baso ay buong lakas na isinaboy ni Mia sa mukha ni Jax. Natigilan si Jax hindi makapaniwala habang tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok at damit. Ano? Bago pa man siya makapagsalita, ibinato ni Mia ang makapal na bungkos ng pera sa kanyang dibdib. Ang mga papel na pera ay nagsabog sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ayan ang pera mo? Sigaw ni Mia, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, ngunit puno ng kapangyarihan na ngayon niya lang naramdaman. Kunin mo lahat yan, at pagkatapos umalis ka na sa buhay namin at huwag ka nang babalik pa. Gulat na gulat si Jax sa kanyang nasaksihan. Ang babaeng dati niyang kilala na mahina at laging takot ay wala na sa kanyang harapan. Nababaliw ka na ba, Mia? Inis na sabi ni Jax habang pinupunasan ang kanyang basang mukha. Oo, nababaliw ako. Sagot ni Mia, bawat salita ay may diin. Nababaliw ako sa pag-iisip na hahayaan kong isang duwag at walang kwentang lalaki na tulad mo ang sumira sa kinabukasan ng anak ko. Ang anak ko ay walang ama na katulad mo. Ang anak ko ay hindi mo gagamitin para sa iyong kasakiman. Dinampot ni Jax ang pera sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Magbabayad ka para dito, Mia. Hindi na ako natatakot sa iyo, Jax. Matatag na, sabi ni Mia. Subukan mong guluhin kami ulit at sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung anong klase kang tao. Sisiguraduhin kong malalaman ni Daniel at ng kanyang mga abogado kung paano mo kami tinatangkang kikilan. Ang pagbanggit sa pangalan ni Daniel at ng kanyang mga abogado ay tila isang malakas na suntok kay Jax. Alam niyang wala siyang laban sa kapangyarihan at yaman ng lalaking iyon. Nagmura si Jax at sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Mia ng may pagbabanta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nasindak si Mia. Sinalubong niya ang tingin nito. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Walang nagawa si Jax kundi ang tumalikod. Padabog niyang isinara ang pinto, nag-iwan ng isang umaalingaw-ngaw na katahimikan. Nang mawala na si Jax, doon lamang naramdaman ni Mia ang panginginig ng kanyang buong katawan. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na. Ngunit sa kabila ng takot, may isang bagong damdamin na umusbong sa kanyang puso, ang paggalang sa sarili. Sa unang pagkakataon, siya mismo ang lumaban para sa kanila. Hindi niya namalayan mula sa kabilang kanto ng kalye, sa loob ng kanyang madilim na kotse, nasaksihan ni Daniel ang lahat. Umuwi siya ng mas maaga sa inaasahan dahil sa isang nakanselang pulong. Paparating pa lang siya sa gusali nang makita niya ang pamilyar na anyo ni Jax na palabas ng pinto ng apartment galit na galit. Isang masamang kutob ang kanyang naramdaman. Nagpasya siyang magmasid muna mula sa malayo at doon niya nakita ang paglabas ni Mia, ang pagbuhos ng tubig at ang paghahagis ng pera. Hindi niya narinig ang kanilang pinag-usapan, ngunit ang mga kilos ay sapat na para mabuo niya ang kwento sa kanyang isipan. Ang babaeng iyon, ang babaeng inakala niyang mahina at manloloko, ay ipinakita sa kanya ang isang tapang na hindi niya inaasahan. Ipinaglaban nito ang kanyang anak.
Ipinaglaban nito ang kanilang munting mundo. At sa isang iglap ang natitirang galit sa puso ni Daniel ay natunaw at napalitan ng isang damdaming hindi niya akalain paghanga. Hinintay niya ng ilang minuto bago siya bumaba ng sasakyan. Nang kumatok siya sa pinto, ang nagbukas ay isang Mia na halatang balisa pa rin, ngunit may bagong kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata. "Daniel," gulat niyang sabi, "may problema ba?" Kalmadong tanong ni Daniel, nagkukunwaring walang alam. "Nakita ko ang isang lalaki na palabas dito kanina. Mukhang galit." Napabuntong hininga si Mia, alam niyang wala nang saysayang magsinungaling pa. Ito na ang sandali ng katotohanan. Handa na siyang harapin ang anumang kahihinatnan. "Si Jax iyon," mahinang sabi niya. Ang ama ni Leo. Tumango si Daniel, walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. At ano ang ginagawa niya rito? Tumingin si Mia ng diretso sa mga mata ni Daniel. Nanghihingi siya ng pera para sa kanyang katahimikan. "At binigyan mo siya?" "Oo," sagot ni Mia. "Binigyan ko siya ng pera para lumayo na siya. At sinabuyan ko siya ng tubig para malaman niyang hindi na ako natatakot sa kanya." Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Daniel. "Nakita ko." Nanlaki ang mga mata ni Mia. "Nakita mo?" Lahat kumpirma ni Daniel. Lumapit siya at marahang hinawakan ang nanginginig na kamay ni Mia. "Dapat sinabi mo sa akin. Kaya kong ayusin ang mga problemang tulad niyan." "Ito ay problema ko, Daniel. Ako ang nagdala sa kanya sa buhay natin." Sabi ni Mia, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Ako dapat ang tumapos nito. Hindi na problema mo." Mariing sabi ni Daniel. "Mula ngayon, problema natin." Sa unang pagkakataon, mula noong malaman niya ang katotohanan, ang pagitan na namamagitan sa kanila ay tila naglaho. Ang pader na itinayo ni Daniel ay unti-unting gumuho at ang nakita ni Mia sa likod nito ay hindi galit o paghuhusga, kundi pag-unawa at isang uri ng proteksyon. "Hindi ko alam na kaya mong gawin yon," pag-amin ni Daniel. "Hindi ko rin alam," sagot ni Mia. "Pero pagdating kay Leo, gagawin ko ang lahat." Ang pagbanggit sa pangalan ng bata ang nagbalik sa kanila, sa kanilang pinagsasaluhan. Tumingin sila pareho sa silid, kung saan mahimbing na natutulog si Leo, ang inosenteng sentro ng kanilang magulong mundo. "Hindi na siya babalik," tiniyak ni Daniel. "Ako ang bahala laroon." Ngunit sa sandaling iyon, alam ni Mia na hindi na niya kailangan ng tulong ni Daniel para harapin si Jack. Ang lakas na kanyang ipinakita kanina ay hindi nagmula sa pera o kapangyarihan ng iba. Nagmula ito sa kanyang sarili, sa kanyang pagiging ina. "Salamat, Daniel," sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang pasasalamat ay hindi na dahil sa pera o sa apartment. Ito ay pasasalamat sa pangalawang pagkakataon, sa pag-unawang hindi niya inaasahan. Tiningnan ni Daniel ang babae sa kanyang harapan. Ang gusgusing babae mula sa ospital ay unti-unti nang naglalaho. Sa kanyang kinatatayuan ngayon ay isang babaeng may dignidad, isang babaeng may tapang. At sa unang pagkakataon, hindi na lamang paghanga ang kanyang naramdaman, isang bagay na mas malalim, isang bagay na katulad ng pagmamahal. Hindi niya namalayan ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa likod ng palad ni Mia. Isang maliit na kilos, ngunit para sa kanilang dalawa ito ay isang malaking hakbang. Nang gabing iyon, hindi kaagad umuwi si Daniel pagkatapos niyang bisitahin si Leo. Nanatili siya para sa hapunan. At sa unang pagkakataon, ang kanilang usapan ay hindi na lamang tungkol sa gatas o lampin. Nagkwento si Mia tungkol sa kanyang mga pangarap bago mangyari ang lahat. Nagkwento si Daniel tungkol sa kanyang trabaho at sa mga simpleng bagay na namimiss niya. Habang pinagmamasdan niya si Mia na tumatawa sa isa sa kanyang mga biro, isang katotohanan ang tumatak sa isipan ni Daniel. Ang babaeng ito na dumating sa kanyang buhay
Sa pamamagitan ng isang kasinungalingan, ay maaaring ang siyang magturo sa kanya kung paano muling mabuhay sa katotohanan. Ang pagbabago ay hindi lamang nangyari kay Mia, nangyayari na rin ito sa kanya. Ang apartment ay unti-unting nagiging isang tunay na tahanan. Ang dating formal at maingat na kilos ay napalitan na ng komportableng samahan. Ang umaga ay nagsisimula sa halimuyak ng nilulutong sinangag ni Mia at sa tunog ng maliliit na tawa ni Leo habang nilalaro ni Daniel. Ang gabi ay nagtatapos sa kanilang tatlo sa sala kung saan tahimik na pinagmamasdan ni Daniel si Mia habang nagpapatulog ito ng kanilang anak. Sa mga sandaling iyon, natatagpuan ni Daniel ang sarili na hindi na lang paghanga ang nararamdaman. Ang bawat ngiti ni Mia, ang bawat haplos niya kay Leo, ang bawat simpleng kilos niya sa loob ng tahanan, lahat ng iyon ay unti-unting humuhulma ng isang bagong damdamin sa kanyang puso. Isang damdaming mas malalim pa sa pasasalamat, mas mainit pa sa pagkakaibigan. Isang gabi habang mahimbing nang natutulog si Leo, naabutan ni Daniel si Mia sa maliit na balkonahe nakatingin sa mga bituin. "Malalim ang iniisip mo," sabi ni Daniel habang tumatabi sa kanya. "Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat," sagot ni Mia, hindi inaalis ang tingin sa kalangitan. "Ilang buwan lang ang nakalipas, ang mga bituin ding iyan, ang bubong ko. Ngayon, may pader na akong sinisilungan at isang ligtas na kuna para sa anak ko." Tumingin siya kay Daniel, ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Dahil sa'yo." "Hindi lang ako, Mia," sabi ni Daniel. "Ikaw ang lumaban. Ikaw ang nagbago." Sa sandaling iyon, sa ilalim ng tahimik na kalangitan, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Daniel. Ang pagpapanggap ay kailangang magwakas. Ang kasunduang nakabatay sa pangangailangan ay kailangang maging isang pangakong nakabatay sa pagmamahal. "Mia ko," sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Alam kong pabaliktad tayo nagsimula. Isang kasunduan ang naglapit sa atin. Pero ayoko nang maging kasunduan lang ito." Humarap si Mia sa kanya, ang kanyang mukha ay naguguluhan. "Sa bawat araw na kasama ko kayo ni Leo, nararamdaman kong umuuwi ako." Patuloy ni Daniel, ang kanyang mga salita ay taos-puso. "Gusto kong maging totoo ito, Mia. Gusto kong maging isang tunay na pamilya." Hinawakan niya ang mga kamay ni Mia. "Hindi ito dahil sa pangako ko kay Valentina. Hindi ito dahil sa awa o obligasyon. Ito ay dahil sa'yo. Dahil sa kung sino ka." Huminto siya, huminga ng malalim at sinabi ang mga salitang babago sa lahat. "Pakasalan mo ako, Mia." Natigilan si Mia. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang mga ingay ng gabi ay biglang naglaho. Tanging ang tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. "Daniel, gusto kong maging asawa mo. Gusto kong maging ama kay Leo. Hindi lang sa papel, kundi sa puso at sa batas." Sabi ni Daniel, "Gusto kong bumuo ng isang pamilyang sa atin talaga." Mga luha ang nagsimulang mamuo sa mga mata ni Mia, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati, kundi ng purong ligaya. Sa buong buhay niya ngayon lang, may isang taong tumingin sa kanya at nakita ang kanyang halaga. "Oo," bulong niya. "Oo, Daniel, papakasalan kita." Sa gitna ng kanilang yakap, hindi nila namalayan ang pagdating ng isang sasakyan sa ibaba. Mula rito ay bumaba si Angelica, dala-dala ang isang bag ng mga prutas at ang dati niyang pagdududa. Nag-doorbell si Angelica at si Daniel ang nagbukas. Ang nangiti sa mukha ni Daniel ay agad napansin ni Angelica, kasunod ng pamumula ng mga mata ni Mia na halatang galing sa pag-iyak. "Anong nangyayari dito?" mataray na tanong ni Angelica. "Angelica, pumasok ka," sabi ni Daniel, sinusubukang maging kalmado. "Mayroon kaming magandang balita." Ngunit ang mga mata ni Angelica ay napako sa magkahawak na kamay ni na Daniel at Mia.
Huwag mong sabihin. Magpapakasal na kami. Diretsahang sabi ni Daniel. Ang mga salita ay tumama kay Angelica na parang isang malakas na sampal. Ano Daniel, nababaliw ka na ba? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng babaeng, yan, hindi mo ba nakikita? Ginayuma ka niya. Pera lang ang habol niya sa'yo. Tama na Angelica. Mariing sabi ni Daniel. Hindi ako titigil. Giit ni Angelica ang kanyang boses ay tumataas. Ito ba ang ipapalit mo sa alaala ng kapatid ko? Isang babaeng galing sa kalye na nilinlang ka para makuha ang yaman mo. Mas kilala ko si Mia kaysa sayo, depensa ni Daniel. Talaga? O baka naman ang nakikita mo lang ay ang gusto mong makita, isang babaeng may anak na handang punan ang pagkukulang mo. Ang bawat salita ni Angelica ay isang punyal na nakadirekta. Hindi lang kay Daniel, kundi pati na rin kay Mia na tahimik na nakatayo sa isang sulok, yakap-yakap ang sarili. Sa gitna ng pagtatalo, naglakad si Angelica patungo sa isang maliit na mesa sa sala. Sa ibabaw nito ay nakatayo ang nag-iisang litrato ni Daniel kasama si Valentina ang kanilang litrato noong araw ng kanilang kasal. Hindi mo ba siya naaalala, Daniel? Ang mga pangarap ninyo, ang pagmamahal na ibinigay niya sa'yo. Sabi ni Angelica habang hinahaplos ang litrato. Huwag mong idamay si Valentina dito. Babala ni Daniel. Bakit hindi siya ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan dahil sa pagkakasala mo sa kanya? Sigaw ni Angelica at sa kanyang pagdaan sinasadyang nasagi ng kanyang siko ang silver na picture frame. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay tila pumunit sa tensyonadong katahimikan ng apartment. Ang larawan ng masayang mag-asawa ay nakahandusay na ngayon sa sahig basagang salamin na tila isang simbolo ng nawasak na nakaraan. Natigilan ang lahat. Si Angelica ay nagkunwaring nagulat. Oh, pasensya na. Ngunit ang pag-arte niya ay hindi na umubra. Isang matigas at malamig na boses ang pumigil sa lahat. Tama na. Tumingin ang lahat kay Daniel. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang galit na ngayon lang nakita ni Angelica. Tama na Angelica. Ulit niya bawat salita ay mabigat at may diin. Lumapit siya kay Mia at hinawakan ito sa kamay. Ipinapakita kung saan ang kanyang panig. Ito ang buhay ko ngayon. Sabi niya, tinitingnan si Angelica ng diretso. Ito ang babaeng pakakasalan ko. At ang batang natutulog sa silid na yon, siya ang anak ko. Ito ang pamilya ko. Huminga siya ng malalim. Binibigyan kita ng isang pagpipilian. Tanggapin mo sila at manatili kang parte ng buhay ko. O umalis ka sa pamamahay na ito. Natigilan si Angelica. Daniel, ano ang sinasabi mo? Umalis ka. Ulit ni Daniel ang kanyang boses ay hindi na nagbabago. At sa oras na lumabas ka sa pintong, yan huwag ka nang babalik hanggat hindi mo kayang igalang ang pamilya ko. Buwan hindi makapaniwala si Angelica sa kanyang narinig. Ang bayaw na dati niyang kayang manipulahin ay wala na. Sa kanyang harapan ay isang lalaking nagpasya na. May mga luhang namuo sa mga mata ni Angelica, luha ng galit ng pighati ng pagkatalo. Walang imik siyang tumalikod. Ang kanyang pag-alis ay kasing dramatiko ng kanyang pagdating. Ang pinto ay malakas niyang isinara, nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Naiwan sina Daniel at Mia sa gitna ng sala kasama ang basag na larawan sa sahig. Dahan-dahang lumuhod si Daniel at pinulot ang larawan. Tiningnan niya ang nakangiting mukha ni Valentina at sa unang pagkakataon wala na siyang naramdamang pagkakasala. Tanging pasasalamat. Tumayo siya at humarap kay Mia. Pasensya ka na. Umiling si Mia. Hinaplos ang kanyang pisngi. Huwag kang humingi ng tawad. Pinili mo kami. Lagi ko kayong pipiliin, sagot ni Daniel. Hawak kamay nilang hinarap ang katahimikan, mas matatag, mas buo. Ang tulay patungo sa nakaraan ay sinunog na. Ngayon,
Wala na silang ibang landas na tatahakin kundi ang daan pasulong ng magkasama. Ang insidente kay Angelica ay nag-iwan ng lamat hindi sa relasyon ni na Daniel at Mia, kundi sa koneksyon ni Daniel sa kanyang nakaraan. Masakit ngunit kinakailangan. Nagbigay ito ng kalinawan. Ngayon, mas determinado si Daniel na gawing opisyal at legal ang pundasyon ng pamilyang kanyang binubuo. Kailangan nating gawin ito sa tamang paraan, Mia. Sabi ni Daniel isang umaga, ilang araw pagkatapos ng komprontasyon. Nakaupo sila sa hapagkainan habang si Leo ay masayang naglalaro sa kanyang high chair. Bago tayo magpakasal, gusto kong opisyal na ampunin si Leo. Ang mga salita ay tumama kay Mia ng may halong gulat at matinding pasasalamat. Ang pag-ampon ay hindi lamang isang legal na proseso. Ito ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon na si Leo ay hindi lang anak ng babaeng kanyang pakakasalan, kundi tunay na anak niya sa lahat ng aspeto. Sigurado ka ba dyan, Daniel? Tanong ni Mia, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ibig sabihin, magiging Mendoza na rin siya. Magiging tunay mo na siyang anak sa mata ng batas. Matagal na siyang anak ko sa mata ng puso ko, Mia. Sagot ni Daniel habang inaabot ang kamay ni Mia sa ibabaw ng mesa. Gusto ko lang tiyakin na walang sino man, kahit si Jax o sino pa man ang magkakaroon ng karapatang guluhin ang buhay niya. Gusto kong bigyan siya ng proteksyon na nararapat sa kanya. Ang proseso ay nagsimula kaagad. Ipinatawag ni Daniel ang kanyang mga abogado, ang pinakamahuhusay sa larangan. Sa kanilang unang pagpupulong, ipinaliwanag ng mga abogado ang mga hakbang. Dahil si Jax, bilang biological father, ay hindi kailanman nagbigay ng suporta o kinilala ang bata. At dahil may mga ebidensya ng kanyang pagtatangkang mangikilang kaso ng abandonment o pag-abandona, ay malinaw. Ito ay magpapadali sa proseso ng pag-ampon. Ang mga sumunod na linggo ay napuno ng mga papeles na kailangang pirmahan at mga panayam mula sa social workers. Sa bawat pagbisita ng social workers sa kanilang apartment, nakikita nila ang isang simple ngunit masayang tahanan. Nakikita nila kung paano alagaan ni Daniel si Leo, kung paano nito alam ang tamang timpla ng gatas, kung paano nito kayang patahanin ng bata sa isang yakap lang. Nakikita nila ang pagmamahal sa mga mata ni Mia, hindi lamang para sa kanyang anak, kundi para na rin sa lalaking nagbigay sa kanila ng bagong buhay. Sa isang panayam tinanong ng social worker si Mia, "Ginang Ramirez, ano po ang nararamdaman ninyo sa pagpapaampon ng inyong anak kay Ginoong Mendoza?" Tumingin si Mia kay Daniel na tahimik na nakaupo sa tabi niya bago sumagot. "Hindi ko po siya ipinapaampon." Mahinang sabi ni Mia. "Ibinibigay ko po sa kanya ang karapatan na matagal nang ginagampanan ng kanyang puso. Si Daniel po ang kinikilalang ama ng anak ko, hindi dahil sa pera o pangalan, kundi dahil sa kanyang presensya at pagmamahal. Siya ang nagpupuyat kapag may lagnat si Leo. Siya ang unang nanginingitian ni Leo sa umaga. Ang apelyido ay isang formalidad na lamang." Ang mga salita ni Mia ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa social worker at lalo na kay Daniel. Sa wakas dumating ang araw ng pagdinig sa korte. Ito ay isang pribadong sesyon sa loob ng opisina ng hukom. Naroon silang dalawa, kasama si Leo, na walang kamalay-malay na natutulog sa mga braso ni Mia. Ang hukom, isang babaeng may edad na at may mabait na mga mata, ay binasa ang mga dokumento. Tiningnan niya ang mga ulat mula sa social worker. Tiningnan niya ang ebidensya ng pag-abandona ni Jax. Pagkatapos tumingin siya kina Daniel at Mia. "Ginoong Mendoza," sabi ng hukom, "naiintindihan ninyo ba na sa pag-ampong ito kayo na ang magkakaroon ng buong legal na responsibilidad sa batang ito? Na sa mata ng batas siya ay magiging tunay ninyong anak na may lahat ng karapatan at pribilehiyo?" "Opo, Your Honor," matatag na sagot ni Daniel.
Iyon po ang pinakamimithi ko. Tumingin naman siya kay Mia. At kayo, Ginang Ramirez, buong puso ninyo po bang ipinagkakaloob ang inyong pahintulot? Opo, Your Honors, sagot ni Mia, habang ang mga luha ng pasasalamat ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngumiti ang hukom. Pumuwesto ito sa kanyang mesa at pumirma sa isang dokumento gamit ang isang itim na pluma. Isang malakas na tunog ng selyo ang sumunod. Congratulations, Mr. and future Mrs. Mendoza. Sabi ng hukom, sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng batas opisyal, nang kinikilala si Leo Ramirez bilang si Leo Ramirez Mendoza, ang inyong legal na anak. Ang mga salitang iyon ay musika sa pandinig ni Daniel. Isang bigat ang tila na bunot sa kanyang dibdib. Kinuha niya si Leo mula sa mga braso ni Mia at hinalikan ito sa noo. Anak, bulong niya. Paglabas nila ng korte, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Ang hangin ay tila mas sariwa. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, may isang bagay na pumukaw sa kanilang atensyon. Isang delivery van ang huminto sa tapat ng kanilang apartment building. Mula rito ay ibinaba ang isang malaking kahon. Nang makarating sila, iniabot sa kanila ng delivery man ang resibo. Ito ay isang playpen na may kasamang iba't ibang laruan. Nang tingnan nila kung kanino galing, wala itong pangalan. Tanging isang maliit na card ang nakasabit dito. Binuksan ni Daniel ang card. Sa loob, isang pamilyar na sulat kamay ang kanyang nakita. Para sa aking pamangkin, naway maging masaya kayong lahat. Walang pirma. Ngunit alam na alam nila kung kanino galing. Nagkatinginan sina Daniel at Mia. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanilang mga labi. Ang lamat ay hindi pa ganap na naghihilom, ngunit isang maliit na tulay ang nagsisimula ng mabuo. Ang regalo ay hindi lamang isang playpen. Ito ay isang puting bandila. Isang simbolo ng pagsisimula ng pagtanggap. Pumasok sila sa kanilang apartment, hindi na lang bilang isang lalaki, isang babae at isang bata. Pumasok sila bilang isang pamilya na kinilala ng puso at ngayon kinikilala na rin ng batas. Ang kanilang pundasyon ay matatag na. Ang tanging kulang na lang ay ang seremonya upang gawin itong sagrado. Ang araw ng kasal ay dumating hindi sa isang malaki at marangyang simbahan, kundi sa isang pribado at tahimik na hardin na napapalibutan ng mga puting bulaklak at matatayog na puno. Ang hangin ay sariwa at ang sikat ng araw ay banayad na tumatagos sa mga dahon. Ito ang pinili nilang lugar, isang lugar na sumisimbolo sa bagong buhay at payapang simula. Ang mga bisita ay kakaunti lamang maingat na pinili. Naroon si Nurse Consuelo na naging parang lola na kay Leo. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Naroon ang ilang malalapit na kaibigan ni Daniel, mga taong